Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy, ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuaryo sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo, pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa ating ebanghelyo ngayon, tinanong si Jesus ng mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan. Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sa madaling salita, sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan? Magandang tanong sana yon, pero alam nating hindi mabuti ang kanilang intensyon. Hindi nila tinatanong si Jesus para hanapin ang katotohanan. Tinanong nila si Jesus para pigilan siya. Bakit? Una, ayaw nilang makinig sa sinasabi ni Jesus dahil tinatamaan sila. Pangalawa, gusto nilang sila lang ang masusunod. Sa isip nila, sila ang may authority. Sila ang dapat pakinggan. Kaya hindi sila sinagot ni Jesus dahil sarado na ang kanilang puso. Napakaganda nitong paalala, lalo na para sa mga may posisyon, may impluwensya at may kapangyarihan. Mga magulang, leader, opisyal ng barangay, pare, guro, at kahit sino sa atin na may responsibilidad sa ibang tao.
mahalagang tanungin natin ang ating sarili. By whose authority am I doing what I'm doing? Saan ang gagaling ang kapangyarihan ko? Totoo naman, mga tao ang bumoboto, nagtatalaga o nagtitiwala sa atin. Pero ultimately, ang lahat ng authority ay galing pa rin sa Diyos. At dahil galing sa Diyos, hindi tayo dapat maging mapagmataas. Dapat tayong maging mapagkumbaba at marunong makinig. Makinig sa kapwa. Makinig sa katotohanan. At higit sa lahat, makinig sa Diyos. Anong punto para sa atin ngayon? Ang tunay na may otoridad ay marunong makinig sa Diyos ng may kababaang loob. Isang magandang halimbawa nito ay si San Pedro Apostol na siyang pinuno ng mga apostol at unang leader ng simbahang Katoliko. Noong una, si Pedro ay may takot at pagkiling sa mga hentil o yung mga hindi Hudyo. Kahit nakita na niya ang lawak ng awa ng Diyos, minsan ay umiiwas pa rin siya sa pakikisalamuha sa kanila dahil natatakot siya sa sasabihin ng ibang Hudyo. At dahil dito, hayagan siyang pinagsabihan ni San Pablo Apostol. Makikita natin yan sa Galatians 2 verses 11 to 14. At isang malaking kahihiyan yun para kay Pedro dahil siya ang kinikilalang pinuno ng mga apostol. Ngunit ang kagandahan kay Pedro, marunong siyang magpakumbaba. Hindi niya ipinilit na tama siya dahil lamang siya ang pinuno. Sa halip, nakinig siya sa tinig ng Diyos at sa paalala ng kapwa apostol. Sa pagninilay at paggabay ng Espiritu Santo, lalo niyang naunawaan na ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Kaya nagbago siya at naging mas bukas ang kanyang puso sa mga hentil. Mga minamahal na kapatid, ang kabanalan ay hindi nangangahulugang hindi na nagkakamali. Ang tunay na santo ay marunong tumanggap ng puna, magnilay at magpakumbaba at magbago ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang tunay na authority. Hindi yung puro utos, hindi yung ayaw magpatama, hindi yung sarado ang isip at puso, kundi yung marunong magpakumbaba at umamin, hindi ko alam ang lahat. Kailangan kong makinig, kailangan kong magdasal, kailangan kong humingi ng gabay ng Diyos. Minsan kasi kapag may kapangyarihan ng tao, akala niya na hindi na siya dapat pinapayuhan. Ayaw na niyang pagsabihan. Ayaw na niyang magbago. At delikado yon. Dahil ang pusong ayaw makinig ay pusong unting-unting lumalayo sa Diyos. Sa unang pagbasa, pinaalalahanan tayo ni San Judas Tadeo. Sabi niya, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. At paano tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos kung hindi tayo marunong makinig sa Kanya? Mga minamahal na kapatid, ang mundo ngayon ay hindi lang nangangailangan ng mahusay na leader. Marami ng matatalino, marami ng makapangyarihan. Ang kailangan ng mundo ngayon ay ang mga leader na may pusong marunong makinig sa Diyos. Mga taong mapagkumbaba, bukas sa katotohanan at marunong tumanggap ng pagkakamali. Mga taong inuuna ang kalooban ng Diyos kaysa sa sariling interes. At kapag marunong tayo makinig sa Diyos, hindi lang tayo magiging mahusay na pinuno, magiging banal tayong tao. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, kapag ako'y nagsasalita at nagpapasya, kaninong tinig ba talaga ang mas sinusunod ko? Ang sarili ko, ang tao, o ang Diyos?